So, ayan. So, it's nice to be back again. This is our I think third topic. Tama. Ayan. Tama, Okay. tama, tama, Bo. So, this is a series of training and I'm very thankful with Sir Titos kasi he initiate this kumbaga let me call it project or parang initiative within the group. Okay? Thank you very much, Sir Titos. So I think na ano lang naman to eh. Naluto lang naman ito sa Pangasinan. This is made from Pangasinan. Based Because Pangasinan. we've been there in Pangasinan I think last month parang nagkaroon tayo ng ano. Nice. Okay, so to start with let me greet you once again. Good evening to everybody and I think marami pang pumapasok. So our topic for today is all about vegetable gardening. So ano nga ba yung vegetable gardening? So vegetable gardening, this is a process of planting and growing vegetable crops primarily for food. So pag sinabi nating vegetable gardening, either urban or yung tinatawag nating rural na vegetable gardening. Sometimes pag sinabi nating rural, ito na yung kumbaga huge area, sometimes may malaking area na to. Pag sinabi nating urban, ito yung mga doon lang sila sa patio nila nagtatanim or either sa mga container, ayan. So, yan po yung ating pag-usapan today. And pag sinabi ho nating vegetable gardening, include the process of choosing a location, no? Designing the garden, yan. Getting the soil ready, selecting the vegetable seeds and planting the crop and caring for it until it's ready to be harvested. So yan po yung ibig sabihin ho natin sa vegetable gardening. Now, pag-usapan ho natin, ano ba yung benepisyo ng vegetable gardening? So number one, it is a good source of phytonutrient. Diba tayo ngayon, especially kung vegetarian ka. So we are more on mga vegetables, but sometimes meron tayong ika nga worry, especially kung yung mga vegetables na yun is binibili natin outside, di ba? So hindi ho natin alam kung yan po ay sobrang na-sprayhan ng mga chemicals, mga pesticides. But if you have yung sarili mong garden, in your backyard, so mas mas kampante, di ba? And second, the beneficial niya, it is a worthwhile exercise. So if you have garden, parang sa akin, every time na umuwi ako sa bahay, kasi may malit din akong farm, kumbaga parang it is a therapy, pagka nakakita mo yung mga kulay green na dahon ng mga halaman mo, especially kung ako kasi may malit akong palayan. Pag nakita ko kasi na green yung mga dahon ng aking palay is parang kumbaga nakakatuwa, 'di ba? Kumbaga nakakatanggal ng stress. And of course, pagka meron kang backyard gardening, it is a kumbaga form of exercise kasi meron kang physical activity na ginagawa. Okay? And then, ito yung binanggit ko kanina, it relieves yung mga stresses mo, no? Especially kung mahilig ka sa nature, 'Di ba? Yung mga kulay green ng mga dahon, kumbaga nakakatanggal stress. Okay? And then the next one, is saves money, Instead of bili ka ng bili ng mga veggies mo outside, and sometimes pagka yung mga veggie na gusto mo pang bilhin is yung tinatawag nating mga off-season, medyo mahal ang presyo niyan. Pero if you have your own garden, so pag nag-garden ka naman, pwede mo namang piliin kung ano itatanim mo, no? Kasi manageable naman yan eh. Kasi in a small area lang. So, kumbaga nakaka-save ka ng money kasi hindi ka na bumibili ng vegetables mo outside. Okay? And then, of course, a good source of revenue. Ito naman, pagka ho medyo lumawak o lumaki-laki na yung tinatamnan mo, so kumbaga hindi na kayang konsumin
nung sa family lang ano, so you can sell ano your produce sa mga neighbor ano, sa mga friends ano. Maliban na lang kung ikaw ay very generous na instead of selling is ipinapahingi mo ano, it's up to you ano. Pero kung yan is gagawin mong parang other source of income, well and good ano, kasi di ka naman mahihiyang i-share yung mga vegetables, especially if that is organically produced, di ba? And then it also contribute dun sa environment ho natin, kasi kung ikaw na nagtatanim na nung mga vegetables, kumbaga parang nababawasan ba yung carbon footprints ano, instead of yung ka bumibili sa mga kumbaga commercialized na mga garden areas so natin. So mas mainam kung kumbaga meron ka na lang sariling garden. Okay? Now, paano po tayo mag-start ng vegetable garden? So we have consideration ano. Number one, picking the location. So, ito po yung may consider mo, ano, mga sumusunod. So, tingnan mo rin ha, kung ano yung itatanim mo na halaman. Kung ito ba ay sun-loving o kailangan ba niyang full sunlight? Kailangan niya ba ng medium lang o kailangan ba niya ng shady area? Kasi there are mga halaman na kumbaga ayaw niya ng sobrang mainit ano. Kagaya nung sa herbs luya, 'di ba? Yung ginger ano. So ayaw niya ng ano 'yan. Kumbaga sobrang mainit. Gusto niya sa medyo shady area. Okay? Now, number one, i-consider mo direct sunlight. Then second, dries quickly. Ibig sabihin ito yung hindi nababaha, hindi napaplood. Okay? Kasi ang mga vegetables so natin madaling mabulok po yan pag nag-stagnant ang water. Then stable and not windy. Ito naman, pagka masyado kasing mahangin, it might baka ma-damage yung mga vegetables so natin. And of course, has nutrient-rich soil. Ito namang nutrient-rich soils, ano, kung medyo alanganin yung location mo ano, especially yung lupa ano, meron ka namang mabibiling mga ano mga let's say mga vermicompost o yung mga garden soil na pwede mong kumbaga ilagay sa mga paso, no? And kung doon naman sa infield na talaga no, pwede mo namang ilagay on the top. Okay? Now, paano ba natin prepare yung ating lupa? So ito po yung mga pwede po natin gawin. So, combine natural fertilizer and compost. Yan. So, especially kung nasa rural area ka, ano, maraming ano yan. Maraming mga source, ano, ng mga compost natin. Okay? And then, ito, conduct soil test. Ito sa mga maluluwang na area na lang po ito, ano. Then, ito yung kinocultivate mo, no? Dig up the soil, then break dirt and clods para mas porous yung lupa mo pag nagtanim ka. Okay? So, yan po yung possible na gagawin mo pag mag-prepare ka na ng pagtatamnan mo. Okay. And of course, ano, para makatulong, ano, dun sa paggawa ko natin ng garden, ano, so we have product, we call it APS 80. So, ano ba nagagawa ng ating APS 80? It is good for soil conditioning. Minsan nga may nagtatanong, Bong, pwede ba yung ano, yung app sa ATM mo na i-condition ko rin yung lupa ko sa paso? Yes, of course, pwede ano. Ang ginagawa na ho namin, hindi na siya ni-spray. Kumbaga, i-dilute mo na lang yung APSA doon sa balde or whatsoever. Basta you just follow the right dilution ano. Yung 80 ml for 16 liters of water. So yun po yung pinaka right na dilution ho natin. Pwede mo siyang idilig, ano? Doon po sa ah lupa, doon sa may paso. Okay? Then also, kailan din natin ng 2 hanggang 3 araw bago natin tamnan. Okay? Ayan. And then choosing vegetables. So kung magde-decide ho tayo, ano ba yung ipoproduce ho natin na vegetables, meron ho tayong mga consideration. Number one, family's need. Ano ba yung mga gustong-gustong gulay nung mag-anak ho natin? Di ba? I-considered mo po yan.
Then number two, climate. Ano ba yung kumbaga klima dun sa inyo, no? Ito ba ay malamig? Ito ba ay sobrang mainit? Parang magganong mga consideration para you can choose yung mga vegetables na dapat mong i-cultivate with that certain location. And of course, yung space, ano? Ano ba yung pagtatamnan mo? Maluwang ba? Pwede ka bang makapag-dig ng soil? Or either maggagamit ka lang ng mga container, 'di ba? Parang yung kung ba ilalagay mo lang yung mga what we call this, yung mga soil o lupa dun po sa mga use container na yan. Okay? And then, of course, yung taste, ano ba yung gustong-gusto nung mag-anak natin? And then, i-considered mo rin yung level of expertise, ano? Kumbaga, kung magtatanim ka, ano ba yung madali para sa iyo? Okay? Huwag kayong mag-try nung porket narinig mo na maganda yung ganitong gulay na you don't have any idea sa pagtanim niyan. So baka masira lang. Pero kung yung mga gulay na kumbaga kabisado mo na, yan, doon ko muna doon ka mag-start para nang sa ganun is matuto tayo, everybody na kumbaga parang magtanim na tayo is kumbaga parang yakang-yaka na. Yung ang sabi nga nila. Okay? And then, dun po sa pagtatanim, kailangan din ho nating i-treat yung ating seeds. And talking of seed treatment, we have NutriPlant SD. So ano ba tong SD natin? It is a powder form, imimix lang ho natin ito sa buto. Kahit anong klase ng seeds, mga mamalaki man yan, maliit man yan, na mga buto ng gulay ho natin. So, yung mga buto ng let's say lettuce, 'di ba? Napakaliliit niyan. Susunod susunod mas bigger diyan yung mga buto ng eggplant, tomato, 'di ba? So, buto ng munggo, buto ng sitaw, yan, buto ng ampalaya, so palaki ng palaki, ano? So, ang ginagawa ho natin diyan in mixing our NutriPlant SD, so, yung iba kasi ang ginagawa nila, kumbaga ito yung tantsahan method na sinasabi ho natin, especially kung small amount lang naman. So, kung meron kang yung mga plastic container na hindi na ginagamit, so pag nagmix ho tayo, make it sure na yung container na to is dry, no? Para ang gagawin kasi natin pag nagmix ho tayo, kung ano na po yung itsura ng buto, ganun na po yun. Hindi na ho natin babasahin yung buto kasi yung ating HD, meron siyang tinatawag na static ability. Kumbaga kusang kumakapit lang. Yan po yung advantage ng ating SD if you compare dun po sa mga ibang seed treatment. Kasi yung ibang seed treatment, kailangang basahin mo pa yung buto, para lang kumapit yung nilalagay na seed treatment. But yung sa atin kasi is kaiba po siya sa mga seed treatment kasi meron po siya tinatawag na static ability. Kumbaga parang magnet. Kaya nga kung makikita nyo dito, keep seeds dry during mixing. Yan po yung ina-advise namin. Now, dun naman po sa pagtatanim na nung vegetables natin, ito yung mga kailangan ho natin gawin. So, plant when the soil is ready. Ibig sabihin, yan naman po ay manageable sometimes, 'di ba? Kung nagagarden ka. So kailangan namang i-prepare mo na maigi yung pagtatamnan mo para in terms na kung buto ang itinanim mo, mas maganda yung kanyang pag-germinate. Okay? So walang mga balakid, Kasi kung hindi kung hilaw ba yung land preparation mo, nagtanim ka na kaagad, it might pwedeng ma-disturb, yung pong pagtubo ng mga buto. Pero kung well prepared po yan, talagang pabor na pabor, sa ating mga buto. Especially kung nalagyan mo pa ng APSA 80 yan. Okay? And then observe proper plant spacing. Ito yung may mga vegetables kasi na pagka crowded na, naapektuhan na yung growth, Kaya dapat i-consider mo rin yung plant spacing. Then, follow depth direction. Ito naman, baka nagtanim ka nung buto, sobrang lalim na itinanim mo yung buto, problema niyan, baka na hindi na makalabas yung kanyang baby plant,
Kasi yung buto natin may baby embryo yan eh. Siyempre tumutubo. Kaya pag nagtanim ho tayo, sa thin layer lang ng lupa ang i-cover ho natin. Now, pagka ho naglagay ka ng thin layer ng lupa, make it sure naman pag nagdilig ka, ano, gamitin mo yung tinatawag nating fine mist ang dilig lang. Huwag yung masyadong gordo kasi pwedeng lumabas yung buto, pwedeng ma-expose, and then chances niyan baka kainin ng insekto. 'Di ba? Kaya yun po yung mga dapat din ho nating i-consider. Now, keeping pests and weeds out. Ito naman ang dapat ho nating gawin, ano? Pagka tumubo na, lumaki na yung mga halaman ho natin, kung kaya ho natin, mainam, we regularly check yung mga weeds at saka mga pests, ano? So, dito naman sa mga maliliit na area lang, if you are doon ka lang sa garden, ano, sometimes yung mga damo, ano, binubunot na lang natin, ano. So, it is a physical activity rin, no? Yung iba naman, ano, kung kaya nilang yung kasing medyo kasi yung kumbaga kunin mo yung mga uhod parang yung sa iba parang naano sila no. Pero ang mainam na gawin ho natin total ano naman yan manageable ano. Pwede naman ho tayong gumamit ng mga botanical pesticides, di ba? Ito yung mga kumbaga yung iba kasi they use yung mga hindi nidikdik nila yung sili, ano, siling maanghang, binababad yan sa tubig, ano. And then, there are certain hours or ano, binababad yan. Then, pag nag-spray na sila, kumbaga, hinahaluan nila nung APSA 80. So, itong mga botanical pesticides na to, ang nagiging trabaho nito minsan, ano, is yung tinatawag nating, isa dyan yung pantaboy, no? Yung mamatay yung uod parang ano lang yun eh. Kumbaga second mode of action na lang yun. Pinakauna kasi yan is talagang tinataboy niya yung mga insekto. Okay? And then meron din ho tayong possible na pwedeng gawin to control yung ating weeds by way of mulching. Ano? Pag sinabi nating mulching, ito yung nilalagyan natin ng mga anything na pwedeng makakover ano dun sa lupa. Ano? Pwedeng dry weeds, yung dry weeds din, ano, dry leaves, yan, pwede rin. Okay? Yung iba naman kasi ginagamit nila yung plastic mulch eh. So, if you have ano, the capacity na bumili nung plastic mulch, well and good. Okay? Then, paano ho natin na mini-maintain yung ating mga vegetable garden? Okay? So number one, we need to boost yung mga soil, especially kung ano yan, paulit-ulit mong ginagarden, di ba? May mga vegetables kasi tayo na madaling anihin lang eh, no? Isang example niyan yung lettuce, di ba? O pechay yan, mga madalian lang, ano, mga short duration ng mga halaman ho natin. So, we need to boost yung mga lupa ho natin, ano? Kasi nga the soil is the primary source of nutrition and storage for plant. Then, by way of boosting ng ating lupa, ano, ito na naman, no? Up sa 80. Pwede hong makatulong yan. So, same pa rin, ano, 80 ml for 16 liters of water. Then, spray ho natin sa lupa 2 to 3 days before sowing. Okay? Then mulching, kagaya ng kanina na ano ko na nabanggit ko na ito, no? So to reduce soil evaporation and weed growth by mulching your seedlings. So aside from weed control pala ito, no? So nakakatulong din para ma-reduce yung soil evaporation para hindi ho tayo dilig ng dilig. Okay? Then watering, ano? So mainam din po sa atin na regularly we need to check ano yung kondisyon ng mga lupa ho natin. Baka kasi saka ka lang magdilig pagka bone dry na yan, eh medyo stress na yung halaman diyan. So kailangan ho nating i-check din yan. Then mahirap naman po yung sobra ano na pagdidilig ho natin. Okay? Sabi nga, water the garden whenever the soil becomes dry. Okay? Pag wet pa yan, so kung may mga moisture pa, so no need na diligan mo na naman. Ano? So kailangan i-an mo din yun. I-considered mo rin po yun. Okay?
And then checking uplands, ano? So inspect your vegetables frequently for pests and diseases. Kasi sometimes, ano, kung yung halaman mo ay infected na ng mga peste at mga sakit, ano, pag hindi ho natin na-correct kaagad yan, pagka kasi sakit po yan, pwedeng fungus, pwedeng virus, ano, so madaling kumalat, ano, sa mga halaman ho natin. Kaya, as early as possible, pag na-check ho natin, kailangan i-ano na natin yun. I-cure na ho natin siya. Okay? Yung iba kung talagang hindi na siya ma-cure, you better i-calm mo na lang yan. Ano, tanggalin mo dun sa location mo, then itapon mo sa malayo para hindi na mag-spread yung fungus o kung may virus man yan. Okay? And then controlling weeds and pests, ano? So before they produce seeds, remove weeds by hand or with a knife. Ito naman ang, ang tinutumbok ko rito. Meron kasi tayong mga damo, ano, na pag napabayaan ho natin yan, nag-mature dun sa field ho natin. Nagpo-produce din ho yan nung may bulaklak din ho yan. Nagpo-produce din ho yan nung seeds. And sometimes, ano, pag late ho nating natanggal yan, pwedeng binunot mo na yan pero yung mga buto doon damo is nalaglag na doon sa lupa, ano, chances niyan darating ang araw tutubo din yan. Di nyo ba observe na kahit nga doon sa mga uka-uka lang ng semento, di ba, may mga tumutubong seeds, tataka ka na lang bakit may tumutubo doon, saan ba galing yan. Kasi ang mga buto ng damo easily transferred yan, ano, so pwedeng tinatransfer yan ng mga animals kagaya ng mga ibon, ano. Pangalawa, by wind, ano, yung sa hangin, pwede rin po yan. Yan po yung mga transportation yan. And then, ang buto ng damo, meron yung tinatawag na dormancy period, ano. Kahit po pagkatagal-tagal na nasa ilalim ng lupa, parang natutulog lang yan, no? Yan po yung nangyari niyan. And pag once na yan po ay nabungkal mo, na-expose, no? Then basa yung lupa mo, na-expose sa sunlight. So sa combination ng moist at saka nung heat, possible pwedeng ma-trigger, mag-germinate po yan. Okay? Kaya minsan nagtataka ka, 'di ba? Parang ang linis-linis nung garden mo. Prepare mo na maigi, wala ka namang makita mga damo. Pero later on, nung lumaki na yung halaman mo, sumasabay may tumutubo ding mga damo because of that mga deposits ng mga buto ng damo. Okay? And then, of course, get rid of pests. Yan. So, giving fertilizer. So, give your plants the nutrient they need for healthy growth. So, number one, pwede yan sa compost, ano? Tinatawag ko nating natural composting or either mga vermicompost. Nakita ko natin sa picture, ano? That is a sample of vermicomposting. Yan po yung sa lupa, no? So, how about naman kung i-apply ho natin sa dahon, ano? Yung sa foliage, ano. So we have foliar fertilizer. We call it NutriPlant AG. So paano po ang gamit ng ating AG? Spray NutriPlant AG solution 20 to 30 days after planting. Halos lahat ng mga vegetables applicable po itong 20 to 30 days after planting. Then ulitin mo lang mag-spray pag malapit ng mamulaklak yung mga gulay ho natin or what we call pre-bloom stage. Okay? And then the next one na i-apply ho natin, we have NutriPlant NPK. Itong NPK naman, kung titignan mo, ang fertilizer grade ho nito is 4-18-18. Meaning 4% yung nitrogen, 18% yung phosphorus, 18% yung potassium. So bakit po ganun ang pagkakagawa ng ating NutriPlant AG? Kasi nga po, nabigyan ng focus yung phosphorus, 18%, ano, para po tumibay yung mga puno ng mga halaman ho natin. Nabigyan ng 18% na potassium para ito po yung tumutulong para mas mapapintog, mas malaki yung bunga ng mga gulay natin. Kaya yung ating NPK is applicable at set na stages. Okay? Yung bang may malilit na bunga. Okay? Now, rotating crop, ano?
ang isang advantage nung crop rotation na tinatawag ho natin, so give the soil a break in particular areas of your garden by planting other items. Kumbaga, parang 'di ba kasi pag monocrop ka ano, sometimes may mga nade-develop po diyan na mga sakit, may mga nade-develop diyan na yung mga pag-atake ng mga insekto. Pero pagka nagro-rotate ka nung halaman mo, you can break that cycle eh, ano? Yung kumbaga parang tanim ka ng tanim nung parehas na no, meron na palang kumbaga nabubuong kumbaga mga group of insects na umatake diyan. Pero pag pinapalitan mo yung mga halaman mo, maybe you can break that cycle. Okay? Yun din po yung kagandahan nung crop rotation. And sometimes, meron pa yung ginagawa yung mga farmers yun natin by doing crop rotation. Minsan nagtatanim sila nung leafy vegetables. Itong first na planting nila. On the second planting, they plant yung mga pod bearing, ano, ng mga vegetables ho natin. Ano ba yung mga pod bearing na yan? Ito yung mga monggo, mga sitaw. Ito kasi mga pod bearing na mga gulay na to, ano. They have the capacity na kumbaga para mag-trap ng ammonia from the atmosphere. Ini-store nila ito sa kanilang ugat eh. May mga yung tinatawag natin mga rhizomes, ano. Doon po nila iniimbak yan. Minsan nga meron pa tayong tinatawag na green manuring eh. Yung green manuring kasi yung magpa-plant ka ng ano ng monggo, ano, pag nasa peak na mamumulaklak na yung monggo, inaararo nila ito. Okay? Kung titignan mo parang sayang, pero it is best ano na kumbaga parang pag inararo mo kasi ito yung stages kasi na yon, that is yung peak na kumbaga nakakatrap siya ng mga ammonia. Ito yung nitrogen. So, possible pag inararo mo ito na incorporate dun sa lupa mo. So, mas nagiging tumataas yung percentage ng nitrogen content doon sa lupa mo. Okay? That is also isang way para mapaganda yung lupa ho natin by way of crop rotation. Okay? Then practicing sanitation. Ito, mainam po ito, ano, para to avoid ano, yung pong pag-atake ng mga virus, mga fungus, ano. So paano po ginagawa ito? Clear any dead plants, leaves or any other debris in your garden. Okay? And then harvesting vegetables. Harvest the vegetables at the right time with proper procedure and rules. So, mainam din po ito, ano? Minsan kasi meron yung nag-aani ka na medyo kulang pa, ano? Sa pagkahinog or kumbaga hindi pa siya dapat naanihin. Sometimes ano, ang nangyayari dito ano, yung pong mga inaani ho nating mga vegetables madaling masira. Kasi nga kumbaga hindi naabot talaga yung maturity ng certain vegetables. Okay? So i-consider din ho natin 'yan. And then ano ba yung mga vegetable garden ideas ho natin? So number one, ano, meron tayong tinatawag na in-ground garden. So ito po yung the simplest type of vegetable garden sa pot of plants set directly into the ground. Kumbaga parang ako maalala ko nga nung elementary grade pa lang ako, no. So meron talaga kaming project, ano. Itong project na to from maalala ko nga from grade 1 hanggang grade 4 ito yung project namin eh, yung gardening, ano. Doon po sa likod ng school namin, ano. So parang kumbaga ididipa mo yung kamay mo, kung ano yung madidipahan mo, yun yung gagardenin mo. Ayun yung ano niyan. So that is in ground garden, ano, yung pinaka simplest type ng vegetable garden ho natin. Okay? And then second, yung tinatawag nating raised bed. Ano? Yung raised bed naman, these are elevated areas of soil that have been improved and are often surrounded and contained by boards or other rigid materials. Itong raised bed, ano, ito po applicable both sa urban at sa rural areas. Okay? Type of kumbaga garden. Yun naman pong ano ba yun sa kanina? Yung in-ground gardens naman, mostly applicable ito sa rural areas.
kasi kailangan mo ito ng maluwang na area. Itong raised bed naman, pagka medyo limited yung area mo. So, possible po ito pwede sa rural at saka sa urban areas. And next, container garden. Ano itong mga container garden naman? Ito applicable sa urban area, no? So plants are grown in containers rather than in the grounds, ano? Ito yung mga areas na meron kang limitadong espasyo. Okay? So yan po yung ginagawa nila. They instead na itapon mo yung mga container mo, ano? So they utilize it as garden containers. Okay? Yan nga lang kailangan mong mag-provide ng lupa or kung possible, pwede kang bumili. Okay? Ito namang youth gardens, ano? These are educational gardens in which children can plant vegetable. Mainam kasi na from the young age ng mga anak ho natin, ano, is maturuan na natin sila kung saan ba nanggagaling itong pagkain ho natin, ano? And of course, hindi lang mga gadget ang hinahawakan nila. So, sometimes pahawakin mo rin yung maliliit na pala pang bungkal, 'di ba? So it is a dalawang purpose niyan eh. May physical activity yung bata, no? And second is natututo siya na mag-produce ng sarili niyang pagkain. Okay? And then we have also community gardens. Itong community gardens naman, ito yung mga tagpuan ng Marites. Okay? Kumbaga instead, ayan, nagchichismisan sa kanilang mga bakubakuran ano. So, mainam certain area may mga community gardens ano. These are communal areas where neighbors can plant and grow vegetables and flower together. So, ginagawa naman na ito sa mga barangay level eh, itong community garden na to. Okay? And then ano ba yung mga vegetables na mainam na itanim, no? So, number one, pwedeng ampalaya, ano? Yung ampalaya, you can grow that sa rural at saka sa urban. Yung iba kasi yung sa urban ang ginagawa ni tinatanim yan sa container, ano? And parang ginagawang trellis or balag na lang yung gilid ng bahay nila. Parang gano'n, something like that. Okay? Yung iba naman nakikita ko dun sa rooftop nila eh. Parang dun sila nagtatanim. And then green beans, okay? So mainam din po 'yan. So lettuce, ano? Itong lettuce naman, marami nang nagtatanim nito. Yung iba nga, they produce lettuce, yung soilless na tinatawag natin, this is hydroponic, na kumbaga producing nung lettuce po natin. Okay? Then malunggay, yan. So malunggay, hindi na lang po yan yung makita mo parang pag sinabing malunggay sa lang, sa rural mo lang makikita kasi nga nakalagay lang sa bakod, ano. Ito pwede na ho nating itanim ito sa mga empty container ho natin. Okay? Ito namang mga malunggay na to, you can propagate through cuttings or through seeds, meron po yan, yung mga buto, pwede mo lang itanim yan. Then, okra, or lady finger, yan, may din itanim sa mga backyard doon natin. Then, onions, so sa onions naman, pwede natin itanim sa mga container, natin, gardens. Okay? And then, pechay, ayan, parang ang pechay, pwede mo i-produce nga to whole year, as long as, kumbaga, meron kang shady area, itong sa pechay na to. Okay? And then of course, kamatis, tomato, mainam din po 'yan. Saluyot, 'yan. Ito ako ha, share ko lang po nung minsan nagkandak pa ako ng training sa Bulacan, ano. So, somebody gave me yung buto talaga nung saluyot. 'Di ba yung itong saluyot leaves na 'to, may bunga rin 'to pero malilit lang. So, ang ginawa niya, she collected yung mga buto niyan, then nilagay niya sa maliit na parang sisidlan din. Binigyan niya ako. Then ang ginawa ko po, meron kasi akong raised bed diyan sa harap ng bahay. Yan ko lang binrodcast ko lang yung mga yung mga buto nung saluyot na yan.
Parang alam ko lang ano walang tutubo, no? Kasi medyo hindi ko rin maintindihan ang panahon sometimes dito sa Isabela, no? Pero nitong mga late ano lang weeks na nag-ulan-ulan, ayan, biglang nagtubuhan yung mga saluyot. Ang sarap na ano, kumbaga pitasin or kunin ano kasi fresh ano. So organic talaga. Okay? And you can do that also. And then sayote, no? So mainam din po yung tanim. Okay? So ano ba yung mga products natin for vegetable gardening? So number one, yung binabanggit natin kanina, APSA 80. So ano ba yung APSA? APSA is a performance maximizer. Ang function po nito is an activator, spreader, ano? Pwede mo natin yang ihalo sa herbicide. I-control yung mga damo. Insecticide, kung kinokontrol natin mga insekto. Fungicide, kung mga fungus. And of course, mainam po siyang ihalo sa foliar fertilizer. Kasi ito po yung isang idea. Ano ba yung naging advantage ng APSA natin if we mix it sa foliar fertilizer? Kasi nga, di ba itong APSA natin, sometimes you call it wetting agent. Yan. Kumbaga parang siya yung nagiging nagpapatagal na basa or wet yung dahon. Kung ang pinag-usapan ho natin ay foliar fertilizer, the longer na basa yung dahon ng halaman ho natin, the more na ma-absorb ni dahon yung ina-apply mo na fertilizer. Okay? And ang APSA 80 ano is talagang napapatagal niya na mas basa yung dahon ng halaman ho natin. Kaya mas nagiging effective yung mga liquid fertilizer ho natin. Okay? Then, yung ating APSA 80, it also help improve soil texture and structure. Kaya sinasabi namin na mainam din na soil conditioner yung ating APSA 80. Okay? Then we have also NutriPlant SD. Yung SD naman ho natin, it's a powder form. It composed of 9 na secondary and micronutrient. So meron po yung calcium, sulfur, magnesium, iron, zinc, copper, molybdenum, meron pa yung dalawa. Hindi ko na mabanggit. There's a 9 ang content ng manganese yung ating NutriPlant SD. And it is intended sa mga tinatawag nating dry seeds, no? Pag sinabi nating dry seeds, ito yung mga tinatanim natin diretso sa sa lupa ho natin, mga butong tinatanim sa lupa. Then we have also NutriPlant XL. Yung XL naman ho natin, it is a seed treatment also, kaya lang liquid form. So intended po siya sa mga ibinababad na buto or either yung tinatawag ho nating asexual propagation. 'Di ba yung binanggit ko kanina yung malunggay, 'di ba pwedeng itanim yung puno rin, yung cuttings, ang ginagawa nila dyan sometimes, so bago po nila itanim is tinitreat muna nila ng NutriPlant SL. Okay? Then we have also NutriPlant AG. Ito yung binanggit ko kanina, AG. Ang AG naman natin, it has 11 different kind of nutrient. So yung 11 na yan, ang composition niyan, tatlo, yung macro, ito yung nitrogen, phosphorus, and potassium. Then meron po siyang 8 na secondary and micronutrient. Then aside from that, yung ating AG, it is an organic base. It is made up from seaweeds extract, So ano ba yung technology nitong AG natin? We call it MAC technology. Pag sinabi nating technology, some of those na ginagawa niyan, it reduce negative effect of abiotic stress, kagaya ng heat, freezing, and drought. Then reduce the effect of free radicals for better shelf life. Then improve uptake of nutrient through the root system. Then improve crop yield and quality. So yan po nagagawa ng ating NutriPlant AG. Then we have also NutriPlant Zinc. Yung zinc naman natin, it promotes more uniform maturity of plant, promote better absorption and translocation. Then, tumutulong po ito, para ma-increase yung grain formation and leaf size. Then, improve uptake of nutrient through the root system. Then, we have also NPK. Ito yung binanggit ko rin kanina, It supply nitrogen, phosphorus, and potassium during critical stage of plant development. Yung bang
fertilizer grade niya is 4-18-18. Ibig sabihin 4% ang nitrogen, 18% ang phosphorus, 18% potassium. So, ano po yung nagagawa niyan? It improve uptake of nutrient through the root system. And lastly, plant potassium. Pag ginamit ho natin yung potassium ho natin, nakakasiguro tayo, ano? Less susceptible to disease and insect resistance, promote firm stem and stalks, and then increase plumpness of grains and seeds, then improve uptake of nutrient through the root system. Okay? So yan po yung mga product ho natin na pwede ho nating gamitin sa vegetable gardening. Okay? So meron lang po akong i-share sa inyo some of yung mga result ng NutriPlant product ho natin sa vegetable gardening. So number one, ito po yung sa Bansalan, Davao del Sur, ano? So plenty of fruit, ano? Nagtanim po siya ng talong. So ito naman po sa Bansud Oriental Mindoro, kamatis, ano? So malalaki ang mga bunga, large fruit. Ito po sa Bansud pa rin, Oriental Mindoro. So long bean yield, ano? So ang ginamit niya AG sa kapsa lang pero ang haba ng bunga ng sitaw niya. Okay, ito naman sa Mabulo, San Fernando Romblon, ano? So plenty of fruits din, ano? String beans din siya. Ito po sa San Fernando Romblon din, ano? Bitter gourd, ano? Palaya. So, ang previous yield nga niya, 60 kilos lang. Nung gumamit siya ng product natin, naging 100 kilos. Diba? And then, lettuce farm, ano, sa Mountain Province. So, kung makita nyo, ang edad na po nito is 4 weeks after transplanting. So, makita mo yung romaine lettuce talagang, masasabi kasing romaine yan pagka curl na curl yung mga dahon. Kasi pag hindi daw curl yan, yung hindi nagkulot-kulot, parang petsay daw ang tawag dyan. Okay? So doon mo po madidistinguish ang romaine lettuce na nagka-curl ang dahon. Okay? And then, cabbage. So makita mo rin, no? So, early heading pa lang talagang maganda na yung development ng head, no? Ng ating repolyo. Okay? And then ito naman, sample of R1 gardening. This was done during yung mga pandemic time natin eh. Makita nyo, no? Yung lettuce niya, kumbaga, sinasabit lang sa mga bakod-bakod, ano? Pero, gawa lang, no? Parang hobby lang or parang wala lang siyang magawang iba, no? Parang tanim lang siya. Then yun, nakapag-produce nga po siya ng 1.5 kilos nung lettuce with that, simple, planting dun sa container. Okay? And using our AG saka ST. Okay? And then ano po yung ating kumbaga in-expect na topic for the month, next month, August. So, agripreneurship, yan. Itatakal ho natin yan. How to start building an agribusiness. Then, yan, ipipidyo din natin yung benefits ng APSA IndustriPlant. Parang it's a matter of review, and then how to use APSA IndustriPlant, and then maximizing your earning potentials with agri-products. So, yun po yung pag-uusapan natin by month of August. So, watch out, by next month. Okay? And, Sir Titos, is there any question? Doon po sa natin sa Meron chat. lang, meron nag-message dito. Yung nabanggit ko yung gaano daw kalaki ang pinaka-ideal na parang sa garden sa school that the students can actually work on. Meron daw silang malapit na school na may mga bakanting, if I understand the question right, may bakanting lote. Meron bang experience tayo na pwedeng i-share when it comes to sa school, baging school project siya? Okay. Sometimes naman, sir, yung size of garden, that will be depend, dun sa kakayahan ng estudyante. Parang kami, yung sabi nga, sabi ng teacher namin, ididipa namin yung kamay namin. Kung ano yung natapatan ng kamay namin, yun yung aming bubungkalin, That will be our assignment, Pero hindi naman ibig sabihin yan
na isang araw mo lang gagawin, no? It's not, ano, every afternoon na bago kami uwi, yan. So it takes a matter of weeks din siguro bago namin ma-prepare yun, ano. So yun po yung I'm talking with my experience during my elementary grade. Pero right now, ano, yung kung titingnan ho natin, there are ano, a lot of types of garden, ano. Pwede namang ano meron yung parang 1 meter lang ang ano, yung iba nga half meter lang, ano. Kasi sometimes ano, meron din yung maliit lang yung talagang pinapataas lang. Because there are cases na pwede ho nating ano, i-consider. Number one, kaya natin inaangat yung lupa na yan kasi nga baka naman pag umulan, bahain, 'di ba? So, pwedeng may drainage po 'yan, ano? So, pwedeng ano, and then yung mga tanim ho natin hindi siya abutin ng tubig, ano? 'Yun po yung mga purpose niyan eh. Pero yung pag sinasabi nating ng ideal, ako for my own opinion, siguro yung 1 meter ang lapad niya and then around 5 or 6 meters ang haba niyan, ano. So, yan yung pinaka-ideal, ano? Pero sabi ko nga, you need also to consider, ano ba yung situation dun sa location na yan? Yan ba ay well drained? Yan ba ay bahain? Para at least makapag-design ka na maigi dun sa garden mo. Kasi pag bahain yan, you need also to ano, itaas mo talaga yung lupa na yan para to avoid yung flooding, di ba? Pero kung well drained naman yan, so okay na lang yung ano, yung semi-flat ang dating. Okay? Natatandaan ko kasi Bong nung aking nung mga bata kami eh. Oo. Ang pinaka-best fruit na nakuha namin doon yung friendship eh. Ano, Yung sir? ano eh, nag-alaga kasi kami no, parang grupo kami eh no. Ah, Nag-alaga kami na all of a sudden, meron kami bonding experience. From time to time, nagkikwentuhan pa kami ng mga barkada kong yun eh. Some of these guys are still alive. Pero natatandaan namin yun eh. No? So, it's very, so kung meron po kayong idea na meron sa school na katabi nyo, na they're looking for something special project na meron impact sa bata, yes. particular food security, you may want to be able to get back to us again, and maybe we can create a program for the schools na can be duplicated in other, even for the small schools lang, no? Kasi yung bonding experience, Bong, I will never forget. Ang Yes. tagal na eh, o more than siguro, mga more than 60 years na yun. Today, I Mm. still remember the experience na yun. Tuwan-tuwa kami noon, yung nagkaiyakan nga kami na nag-harvest kami eh. Kasi inalagaan namin, binabantayan talaga namin. It's the best Yeah. experience I had when I was studying. So, Yeah. iba yung experience doon. Kasi yun po yung dapat mong i-consider, sir. Eh. Yung baka naman masyadong maraming magnanakaw sa lugar na yun. Oo, binabantayan talaga namin yun. Pero pero pati yung mga parents ng mga bata nagbabantay eh. Kasi alaga ng mga anak nila, parang pet namin lumabas yun eh. It was Yes, a, correct. one thing na natatandaan ko doon, yung basagulero na kaklase namin, tumino. Good, good. Oo, talaga hindi na problem child yun eh. Ah, He became a good person na talaga naging barkada of everyone. Kasi siya protector malaki siga eh. Protector ng field. Yun ang okay. trabaho lang niya. And he enjoyed it. So, ayun po Yeah. yung mga ganyang bagay na pwede natin pagsimulan. It could be a small project for your own Yeah. condominiums. Sige, Bong. Sige, go ahead, please. Saka, sir, Titos, meron pa yung mga programa din sa mga school, yung sinasabing mga gulayan sa paaralan, parang ganyan. And then sa mga community naman, yung gulayan sa barangay, parang mga ganyan. So, best na maano natin din, ma-introduce din natin sa kanila, no? Yung aside of, may mga ano na kasi yan eh, may mga background na yan sa mga gardening. But sa atin kasi, pwede tayong makatulong in a way na pwede nating mai-push yung parang dual purpose ba? Matulungan natin sila, ma-improve yung kanilang harvest, yung kanilang ani, and as well as dumami, ano. And sa atin naman on our side, pwede nating mapamove yung ating mga product, Yeah, si di ba? Mr. Maron Estrella, sa kanilang co-op, it might be a good idea na baka pwede siyang outreach program ng co-op yun sa schools eh. Yes. Pwede. Maganda yung impact sa kanila because they actually have yung blessings na lumalabas, no? Iba yung I will never forget that experience eh. Laking tundo kami, puro semento and asfalto eh.
Una pasado, nag-gardening kami. Lalo siguro sa probinsya sa Batangas area. So, Yes. yun lang ma-share natin sa kanila, no? And that could be a start of something great for the students. The idea na no, nakakapag-alaga ka and you put your mind and heart into it, mahirap palitan yun. And kung meron po kayong mga katanungan pa, pwede nyo tanungin si Mr. Bong dahil pwede pa. Kasi pag mahirap hagilapin yung mamang yan all over the place, no, I'm glad meron tayong available na ganito sa Zoom. Abangan niyo po yung sa August natin. Yeah. August 7 yung first Yeah. Wednesday. Pinakita ni Bong kanina yan. So, yan, alagaan po natin yan. If you, share natin yung ating presentation materials to everyone. Lumapit lang po ako dito sa nag-invite sa inyo for the documentation to be forwarded to you.